Minamaliit nila siya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang lahat ng 6 na pangunahing sekta ay naroroon at hiniling sa kataas-taasang elder na simulan ang General Assembly ng Heavenly Sky. Lumipat sa gitna ang mga kataas-taasang elder at ibinalita na magsisimula na ang General Assembly of the Heavenly Sky. Ngayon ay inanunsyo niya na ito ay bubuo ng 2 yugto tulad ng nauna. At sa unang yugto, ang bawat sekta ay nasa kanilang panloob na mga alagad at batay sa kanilang mga lakas. Tinutukoy ang mga ranggo sa bawat sekta. Tatalakayin sa ikalawang yugto ang pagmamay-ari ng isa sa mga pinakamataas na kayamanan mula sa kanilang sekta na King Xuan. Ang bawat isa ay nabigla nang marinig ang tungkol sa makalangit na espada ng pagpatay at ang pagmamay-ari nito, na nangangahulugang totoo ang mga alingaw-ngaw tungkol sa espada. Iniisip ng bawat isa na makukuha niya ang espada at magiging nag-iisang sandata na lampas sa grado ng emperador at ang pagkuha nito ay parang pananakop sa mundo. Tinanong ni Giant kung bakit kailangan nilang hatiin ito sa 2 yugto at hinihiling sa kanila na makarating lamang sa ikalawang yugto. At ano ang silbi ng unang yugto dahil hindi man lang niya dinala ang kanyang mga alagad kung sila ay magpapatuloy dito, kung gayon siya ay naliligaw doon dahil ang kanyang sekta ay nakatakdang maging huli at hindi ito nakakakuha. Kung sino ang makakakuha sa unang yugto, dahil ang tunay na numero 1 ay ang makakakuha ng espada. Ang isa sa kanila ay nagsabi na wala siyang anumang issue dahil ang kanyang nakatagong pinuno ng 9 na sekta ay hindi ang pinakamalakas doon at ang kanyang mga disipulo ay medyo katamtaman at sinabi ng higanti na susundin niya ang anumang iminumungkahi ng higanti. Lahat sila ay sumasang-ayon dito, at malapit nang magbago ang desisyon, ngunit tinutulan ito ng dalaga at sinabing sila ang Qinshuan sect. Teritoryo at sila ang nagtataglay ng item, at pumunta sila doon para kunin ang kanilang gamit. Kaya dapat bigyan nila sila ng kaunting pahinga. Pumayag si Giant at sinabing may katuturan ang sinabi niya at hiniling sa kanila na lumabas sa kanilang laban, at hindi siya makikibahagi sa walang kabuluhang laban. Inutusan ng Supreme Elder na simulan ang Phase 1 at ibinalita niya na opisyal na ngayong magsisimula ang General Assembly of the Heavenly Sky. Ang unang laban ay tinatawag na Mixed Battle, at ang bawat sekta ay maaaring magpadala ng 20 sa kanilang mga alagad pagkaraan ng 1 oras o kapag 20 na lang ang natitira, ang magkahalong labanan ay matatapos. Hiniling ng pinakamataas na matatanda sa mga alagad mula sa bawat sekta na umakyat sa entablado at ang 9 na pinuno ng sekta. Ang kanyang nangungunang 20 alagad na darating sa entablado. Lumapit sila at ipinangako sa kanya na hindi nila siya bibiguin. At maglalaon, 5 sect disciples ang nagtitipon doon. Hiniling sa kanila ng Supreme Elder na simulan ang magkahalong labanan, at sumugod sila sa isa't isa para umatake. Sa kabilang banda, natutulog pa rin si To at nananaginip ng pagkain. Hinampas ni Qinshuan ang kanyang ulo at hiniling na magising siya. Dahil nagsimula na ang General Assembly of the Heavenly Sky, bulalas ng 9 na disipulo ng sekta. Gagawin nila ito ng sama-sama at kukunin ang mga taong yun mula sa Jade Maiden Halanated dahil sila ay pumanig sa Qinshuan sect, na matagal nang lumampas sa kalakasan nito. Sinabi ng mga babae mula sa Jade Maiden Hall na wala silang lakas ng loob na alisin ang mga ito. Ginagamit nila ang kanilang mga sandata sa musika at naglalabas ng kanilang espadang Kai, at nabigla sila nang makita ang lakas at presyon ng kanilang mga pag-atake. Ang isa sa mga alagad ay humiling sa iba na huwag matakot dahil kahit na ang kanilang mga sound wave ay nakakabit, ang kanilang mga katawan ay hindi kapani-pani walang mahina. Hanggat malapit sila sa kanila, matatapos ito para sa kanila. Sinusubukan nilang mag-charge ng magkasama at hindi nila maaaring harapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Ngunit habang papalapit sila sa kanila, mas marahas ang pagtugtog nila ng kanilang mga instrumentong pangmusika. Nagmamadaling lumapit ang musical Kai. Ang mga ito at pinapabagsak sila sa lupa at nasugatan. Anak ng libu-libong beast sect, napagmasdan ni Jiang Yang na ang Jade sa Maiden Hall ay tila nakakatakot at nagtutulungan bilang isa. Na-knockout na silang lahat. Tinanong niya, Jude, tungkol sa kanyang opinyon, at sinabi niya na ang mga walang kakayahan ay basura lamang. At wala siyang pakialam kung maalis sila. Sumasang-ayon din si Jiang sa kanya at sinabing kung ang kanilang mga kapatid ay madaling talunin, hindi na sila magkakaroon ng maraming gamit sa simula, dahil sila say muwala sa kanilang sekta at hindi para maliitin at lipulin. Kaya kailangan nilang ito. At kung hindi siya gagawa ng aksyon at pinaninindigan lang ang kanilang paghihintay, ito ay nagpapahiwatig na siya ay natatakot sa kanyang Hudyo. Tatanungin siya kung gusto niyang magpatuloy at tumugon siya.
Iyon ay magkahalong labanan. Ngunit sa mas simpleng mga termino, elimination match lang yan. Pero ayaw pa rin niyang sayangin ang energy niya doon. Iniisip ni Jing na ang paggamit ng mga Hudyo sa pamamaraan ng cultivator ay higit na patungo sa mga sekta ng demonyo. At sa nakaraan, ang kanyang anak ay palaging hindi napigilan ang kanyang sarili. Nagtataka siya kung paano siya kalmado doon dahil gusto niyang makita kung gaano siya kalakas, o mas mabuti, punitin ang ani kapag pareho silang nasugatan ng husto. Pagkatapos ay lumingon siya sa young master ng nagniningas na kuweba. At sa sandaling dumating ang ginang, nasaktan niya ng husto ang kanyang ama. At tinanong niya siya kung ayaw niyang ipaghiganti ang kanyang ama, ang young master ng Fiery Cavern. Sagot ni Kaya na pagkatapos ng magkahalong labanang ito, personal niyang haharapin ito kapag nakipagmatch ito sa kanya. Inaangkin niya na walang kahulugan sa pakikipaglaban sa kanila sa ngayon, at siya ay hindi pipitulad ng mga grupo ng mga tao. At pinahahalagahan siya ni Jiang sa kanyang katalinuhan. Ang batang master ng sekta ng Akasha, na si Huawo, ay lumilitaw sa likuran nila at sinabing hindi siya interesado sa pakikipaglaban at hindi rin nila dapat subukang sawayin siya. Gayunpaman, kung nais ni Lady Qin na makisali sa dalawahang paglilinang kasama niya, gagawin niya. Isa sa alang-alang ito, natatawa si Jiang sa usapan nila, at sa tingin niya ay isang grupo ng mga matigas ang ulo, ngunit gusto niyang makita ang kanilang aktwal na lakas upang makakuha ng isang pagtatansya kung gaano kalakas si Hoseo. Pagkaraan ng ilang oras, ang isa sa kanila ay nagmamasid sa ilang mga taong pumapasok doon at nagtataka kung sila ay mula sa sekta ng Qinshuan. Inaasahan nila na ang Qinshuan sekta ay namamalagi sa loob ng daan-daang taon, ngunit ngayon sila ay biglang vocal tungkol sa kanilang mga sarili. Kaya nagtataka siya kung sino ang nagdulot ng pagbabago. Ang isa pa ay nagsasabi rin na ang Qinshuan sect ay talagang naglakas loob na idaos ang pagtitipon at ilagay ang makalangit na espada sa pagpatay, bilang ang premyo at nangangahulugan na mayroong isang tao sa likod nito na sumusuporta sa kanila. Sa lalong madaling panahon, si King Xuan ay pumasok sa bulwagan si Lady Qin, na nagulat at nagtataka kung siya ba talaga ito, at umaasa siyang hindi sila huli. Hinampas niya si Towa at sinabing kasalanan niya ang lahat at tinanong siya kung bakit siya nagising ng huli at patuloy na tinatamad sa kama. Hinayla niya ang pisngi nito at sinabing kasalanan niya ito dahil sinaktan siya nito kagabi kaya nagising siya kagabi. Lumapit siya sa kanya, ngunit sinaktan siya nito at hiniling na matulog ulit. Sinisigawan niya ito at sinabing kung maganda ang ugali niya kagabi, maaga pa sana siyang nagising. Nagsimula siyang umiyak ng malakas at tinanong siya ni Ken Xuan kung maaari siyang kumilos ng normal. At kung hindi ay itatapon na naman niya. Tinawag siya ni Roman 11 at tinanong kung ano ang sinasabi ng ginang at kung ano ang dapat nilang gawin sa gabi. At sumagot si Ken Xuan na ipapaliwanag niya ito sa kanya sa susunod. Kapag malaya na siya, pagkatapos ay hinawakan niya si To, at hiniling sa kanya na maging mas matikas dahil may kasama silang maliit na babae, at sinimulan niya itong sigawan muli at tinanong kung ito ba ang kanyang kasalanan muli. Nagsimula silang mag-away sa isa't isa at ang Saint Test ay humiling kay Roman 11 na samahan mo. Dahil busy ang amo nila ngayon. Pareho silang pumasok sa bulwagan upang magpakilala at ang sect master ay naiinip na makita sila dahil ang isa sa kanila ay nasa tuktok lamang ng malalim na kai at ang isa ay nasa unang yugto pa lamang ng malalim na kai. Naisip niya na dapat mayroong isang malakas. Mahabang figura ang lumilitaw doon, ngunit siya ay nabigo sa kanila. Sinabi ng ibang master na hindi sila ganoon kalala dahil may batang disipulo sa Profound K stage. Sa kaharian ng hari, maaari akong maging isang matanda. Sa sekta ng Qinshuan, sinabi rin ng isang ginang na sila ay itinuturing na maganda. At pagkakita sa dalawang yun doon, ang isa sa kanila ay lumampas na sa edad na 12, gayunpaman, at sila ay itinuturing na bilang mga tunay na henyo sa mga tuntunin ng Qinshuan sect. Pagkatapos nito, pumasok si Kanchun at To sa bulwagan at nakatayo doon si Lady Qin at umaasa na ito talaga ang inaasahan niya. Sinubukan ng sect master na obserbahan siya, at napagmamasdan din niya ang mga galaw ni Lady Qin na agad siyang bumangon pagkapasok niya doon at binibigyan siya ng atensyon. Napansin niya na ang taong ito ay nasa maagang yugto ng pisikal na pagsasanay. Ngunit hindi niya makita ang lalim ng babae sa kanyang mga balikat. Samantala, bigo si Lady Qin na makita siya at sa tingin niya ay hindi siya maaaring maging taong yun. At iniisip niya kung bumalik ba talaga siya, at anong klaseng pakulo ang ginagamit niya ngayon. Natatakot siya na ang 6 na pangunahing kasarian ay mapapawi sa loob ng isang araw.
Nang makita ni King Xuan ang lahat ng 6 na pangunahing sekta at sa tingin nila ay iba kaysa dati at pinagmamasdan din si Lady Qin. Isa sa kanila, sa palagay niya ang tinig ng dakilang sage, ay orihinal na nilikha niya para sa kanya. At kung gusto niya ito, hindi na kailangang kunin ito. Tinanong niya ang Supreme Elder kung may hindi inaasahang bagay doon, at sumagot siya na ang kapangyarihan ng 6 na sekta ay dumanas ng ilang pagbabago at ang isa sa mga sekta ay pinalitan ng palasyo ng Jade Maiden, ang guro ng dalaga, at ang pinuno ng palasyo na si Qin ay tila magkaroon ng isang paborableng impresyon sa kanilang sekta ng Qinshuan bago ang kumperensyang ito at ang labanan na kanilang sinalita para sa kanila ng maraming beses, o natatakot siya na nagsimula na silang mag-away. Nagtanong sa kanya si King Xuan kung mayroon pang ibang sitwasyon, at sumagot siya na sa pagkakataong ito ang balita ng kumperensya na kumalat sa lahat ng dako. Bukod pa sa 6 na sekta na hindi mabilang na una at ikalawang antas ng kasarian ay alam din ito, ngunit hanggang ngayon ay wala sa ibang sekta ang lumitaw maliban sa kanila. Pagkatapos si Ken Quan ay nagtanong sa kanya ng mga opinyon tungkol sa mga disipulong ito, at sinabi nito na lahat sila ay basura, ngunit may ilang halos hindi niya makita. Bulalas niya, hindi lahat ay kasing swerte ni Roman 11. At kailangang maging personal guide niya si Saint Test, at tinanong siya nito kung paano siya maglalaro, pero hindi raw nila kailangang magmadali dahil hindi pa dumarating ang Panginoon. Tinanong siya nito kung hindi ba siya natatakot na ang Panginoon ay darating. Dahil doon nagtipon ang 6 na sekta, ngunit sigurado siyang darating ang Panginoon hanggat gusto niyang gamitin ang espada ng pagbitay, darating siya dahil sa loob ng espada ng pagbitay, naglagay siya ng restriction na kailangan niyang protektahan ang Qinshuan sect, sa loob ng 100 taon o tulungan ang sekta na malutas ang isang malaking krisis. Ang banda ay hindi aalisin at ang espada ng pagbitay ay hindi kailanman makikilala ang Panginoon. Ngayon lang ang sekta ng Qinshuan ay nasa matinding krisis, kaya kailangan niyang pumunta doon upang tulungan sila at ang nakakagulat lamang ay hindi niya inaasahan ang na si Lady Qin ay darating sa oras na ito. Iniisip niya kung handa ba siyang tulungan ang sekta ng Qinshuan na malampasan ang kalamidad na ito. Pinagmamasdan ngayon nito ang presensya niya. May nagagalit na makita siya at hiniling na huwag siyang tingnan dahil asawa niya lang ito. Pareho silang nag-aaway at pinagmamasdan sila ni Lady Qin. At sa tingin nila ay pamilyar ang mga ito sa kanya. Sa palagay niya ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya at siya ang malapit na babae sa kanya sa oras na iyon. Sa parehong oras, maraming mga disipulo ang naalis at iniisip ni Jiang na ito ay hindi kapanipaniwala at alisin ang lahat maliban sa pinakamahalagang mga alagad ng isara ang lahat ng mga kulto sa kanyang puwersa. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanila at hinahangaan ang kanilang kapangyarihan, na nagsasabing ang kapangyarihan ng santa ay tunay na hindi maarap. Ang oras ay tumatakbo at ang natitira ay halos mga santo o kandidato para sa mga santo. Kung hindi gagamitin ng isang santo ang kanyang trump card, magiging mahirap tanggalin ang mga taong ito. Ipinahayag din niya na narinig niya na ang palasyo ng Jade Maiden ay may makapangyarihang mga diskarte sa pagpatay na tinatawag na Shuanian at kung kaya nilang makabisado ang 3 sa mga ito, madali nilang nalampasan ang hamon. Hiniling niya sa mga alagad na ipakita na nangingibabaw si Santa, at nagalit ang isa sa kanila at sinabing ipapakita niya sa kanya kung gusto niyang malaman. Pero sabi ng isa sa mga kasama niya, hindi daw kailangan. At nawala na rin ang lakas niya, kahit sumali siya sa susunod na qualifying competition, natatakot siyang hindi niya ito magagawa. Kaya umatras siya sa laban. Bawat isa sa kanila ay sumusuko sa laban, at si Jiang ay nabigo dahil gusto niyang samantalahin ang kakulangan ng lakas ng kalaban. Pinahahalagahan nila ang kanilang nakatatandang kapatid na babae at sinasabing tiyak na mananalo siya. At pagkaraan ng ilang oras, inanunsyo ng Supreme Elder na tapos na ang laban dahil 14 na lang ang natitira sa mga kandidato. Sinabi niya na ilang minuto na lang magsisimula na ang Kaltrankang tournament. At maaari bang hilingin ni Xuan ang pagsubok sa santo na pumunta at isang kumpanya, ang mga alagad ni King Xuan. Ang bawat isa ay nabigla nang makita lamang ang 2 tao mula sa kanilang tabi at pinagtatawanan sila, sa pag-aakalang ang isa sa kanila ay nagsabi na may sorpresa sila para sa kanila, at hiniling nila si Lady Qin na sumuko sa pagtulong nila sa sekta ng Qinshuan. Sa kabilang panig, 50 milya ang layo mula sa sekta ng Qinshuan sa bundok, hinawakan ng demonyong amo ang isang disipulo sa kanyang leeg at sinabing hindi madaling alisin ang 26 na unang kategorya na sekta na dumating upang lumahok sa Luoyan Conference. Sinabi niya na ang pagharap mag-isa sa 6 na sekta ay hindi madali.
At kung hindi niya inaasahan na magkakaroon ng banda ang espada ng execution, at ngayon ay gusto niyang bumalik sa masamang paksayon. Ngayon ay sa wakas ay inalis na niya ang lahat ng mga disciples ng lahat ng kasarian na dumating upang lumahok sa komperensya. At ang kakanyahan ng dugo ay nakatulong sa kanya upang maibalik ang kanyang lakas sa nakaraan. Sa kabilang panig, inanunsyo ng Supreme Elder ang pagsisimula ng rangkang ng bawat sekta at ibinalita na sa bawat round ay maaaring magkaroon ng 2 laban sa parehong oras. Sa unang round, mayroong Ye Lingian vs Song Sayo, at Zhang Kuang vs Viu Ming. Parehong pumasok ang magkalaban sa bulwagan habang sina Ken Xuan at Tao ay nag-e-enjoy sa palabas. Bulalas niya na madaling talunin ng disipulo ni King Xuan ang disipulo ng siyam na sect leader, ngunit nagsimula siyang tumawa at sinabing hindi pa niya narinig ang ganitong uri ng biro sa kanyang buhay. Tinanong siya ni Kang Xuan kung hindi siya naniniwala at tinanong niya sila kung paano naging third-rate sect ang King Xuan sect at kung anong kwalifikasyon ang mayroon siya para kumbinsihin siya upang magdagdag ng lottery tungkol dito. Pero tinanong niya kung anong magagandang bagay ang makukuha niya doon. Tinanong niya sila kung ito ang kaso at kung maibibigay pa ba nila sa kanya ang langit. Pagpaparusa sa espada ng maaga bulalas ni Ken Xuan. Maganda talaga ang Heaven Punishing Sword, ngunit ito ang sandata na gagamitin sa ikalawang yugto ng Blue Ocean Conference, kung tutuusin. Kaya natural na hindi ito magandang prestihiyo. Gayunpaman, hindi siya nagkukulang sa iba pang magagandang bagay at sinabing hanggat sapat ang malalim na enerhiya na ibinibigay, ang bilis ng daloy ng oras ng maliit na mundo sa perlas ng Chuanantian ay malayang makokontrol. Hiniling niya sa siyam na pinuno ng sekta na ilagay ito bilang isang loterya, dahil ito ay isang magandang kayamanan. Habang dapat niyang makita na si King Xuan ay nasa Emperor Grade Xuanbao pa rin. Pagkatapos ay pumayag siyang makipagpustahan sa kanya at maaari bang masayang magpasya si King Xuan sa 3 stroke. Wala siyang pakialam kung umaatake o nagtatanggol ang kanyang alagad basta't hindi siya matatalo pagkatapos ng 3 galaw. Basta si Xuan Chanks ay nararapat na sa kanya. Natuwa ang pinuno ng sekta sa narinig at masayang sumang-ayon sa taya. Ngunit tinanong siya ni Kang Xuan kung ano ang ibibigay niya sa kanya. Kung matalo siya, ibinunyag niya na ibibigay niya sa kanya ang Imperial Grade King Sword, kahit na hindi ito kasing ganda ng kanyang time-type Mysterious Treasure, sapat pa rin ito para maging lottery. Bulalas ni King Xuan, hindi niya kailangan ito, at kailangan lang niyang lumuhad sa harap ng bawat isa kung matatalo siya at kailangang sabihin ng malakas na siya ay mali at hindi niya dapat maliitin ang mga alagad ng King Xuan. Ang pinuno ng sekta na galit na bumagsak sa lupa at nagtanong sa kanya kung sigurado siya na gusto niya ito at maaari bang pagtawanan ni King Xuan ang pagtatanong kung natatakot siya sa kanila. Pagkatapos ay pumayag siyang tumaya at sinabi ni Kang Xuan na makikita na nila kung sino ang mananalo. Si Saint Tess ay pumasok sa bulwagan at handang lumaban. Habang si Yi ay hinihikayat siya mula sa likuran at ang kanyang kalaban ay pulang apoy na nagsasara ng may sakit na kanta ng toro na hinihikayat din siya ng kanyang mga kasama mula sa likuran. Pumasok siya sa bulwagan at binigyan siya ni Saint Tess ng paggalang, ngunit pinahiya niya siya at sinabing hindi siya karapat-dapat sa isang malalim na kaluluwa. Ang kataas-taasang matatanda at hiniling sa kanila na simulan ang laban, at bigla siyang tumama sa lupa at gumamit ng kakaibang kasanayan para salakayin siya. Inilabas niya ang kanyang espada at iniswing ito sa hangin gamit ang kasanayan ng espadang Sikam at pinawalang bisa tricks ng kanyang espada. Tinanong niya ang pinuno kung ito ang pinakamabisang panlilinlang ng kanilang sekta, at sumagot siya na ito ay pampaganya lamang. Gayunpaman, napansin niya na ang disipulo ng sekta ng King Xuan ay mayroon pa ring isang bagay, at nakipag-usap siya sa pamamagitan ng telepathy sa kanyang disipulo at hiniling sa kanya na pabilisin at patayin siya, kahit na gumamit siya ng bawal na pamamaraan. Pagkatapos ay gumamit siya ng isa pang pamamaraan na nagiging sanhi ng pagsunog ng kanyang katawan, at sa parehong oras, hindi niya ito matalo at iniisip na tiyak na mamamatay siya kasama nito. Bulalas niya na gusto pa rin niyang ipaglaban ang posisyon ng banal na anak at tumalon sa kanya para umatake. Ang mga tao sa madla ay hindi nakakakita ng anuman, dahil sa nakakatakot at malalim na kapangyarihan. At inamin nila na kakaiba ang suntok ni Sang Soy. Ito ay maihahambing sa kaharian ng emperador. Sinasabi nila na ito ay walang alinlangan na isang panalo, at kahit na ang kanyang kalaban ay sumabog sa kanyang sarili, hindi niya mapipigilan ang ganitong uri ng pag-atake. Tila masaya ang pinuno ng sekta at tinanong si Kang Xuan kung mayroon pa rin siyang kumpiyansa, at sumagot siya na ang kanyang mga mata ay nasa kanyang alagad lamang,
at hindi niya pinapansin ang nangyayari sa kabilang panig. Pagkatapos ay nabigla siya nang makita ang kapangyarihan ng ganitong uri ng kulog, na hindi bababa sa kapangyarihan ng emperador, at ang mga tao ay nabigla rin nang makita ang kanyang kapangyarihan at iniisip na ito ay tiyak na forging. Sa sandaling sumabog ang Song sa kanya para umatake, inilabas niya ang kanyang espada at nilaslas ang kanyang pag-atake sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanyang espada. Bumagsak sa lupa si Song sa di kalayuan, at lahat ay umamin na siya ay napakalakas. Kaya tinanong ni Kanstuan ang pinuno ng sekta tungkol sa sitwasyon. Sumasagot siya na mayroon silang isa pang pakulo. Hindi na kailangang magmadali at ang kanilang 3 tricks ba? Nagulat si Song at iniisip kung paano ito mangyayari sa kanya. At sa tingin niya ay hindi siya matatalo sa ganitong sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nabigla ang bawat isa nang makita siyang nahulog sa pangalawang pagkakataon. At sinabi ni Kanstuan sa pinuno ng sekta na malapit nang magsimula ang ikatlong tricks. Tinanong niya siya kung gusto niyang sumuko at aminin ang kanyang pagkatalo, ngunit tumanggi siya at hiniling sa kanya na ihanda ang kanyang imperial na kayamanan dahil ang kanyang Crimson Face Valley ay hindi lamang malakas sa pag-atake, ngunit mas malakas din sa depensa. Iniisip niya na ang kidlat na sumabog ngayon ay malamang na naubos ang lahat ng kanyang malalim na enerhiya. At ngayon ay wala na siyang kapangyarihan na harangan ang isa pang pag-atake. Hinihiling sa kanya ni Kanstuan na maghintay at makita. At si Saint Tess ay nagtanong kay Song kung inamin niya ang kanyang pagkatalo. Ngunit siya ay bumangon na nagsasabing siya ay nasa malalim na kaluluwa lamang at hindi dapat magkaroon ng maraming lakas na natitira. Sa tingin niya ay may mali, at alam niyang hindi niya ito matatalo, ngunit namamatay pa rin siya. Ang kanyang tower palm at iniisip ito. Dahil may nakipagpustahan sa kanyang amo, inilabas niya ang kanyang espada at handang umiwas. Sa pagkakataong ito ay napakaraming kapangyarihan at tinatawanan siya nito, na sinasabing makikita niya kung gaano katagal siya mananatiling matatag, ngunit muli niyang sinira ang kanyang depensa, at tinanong niya siya kung paano niya ito magagawa kapag ginamit na niya ang kanyang lakas sa una at pangalawang pag-atake, at tinawanan niya ito. Iniisip na inamin na niya ang kanyang pagkatalo, ngunit sa lalong madaling panahon nagsimula siyang dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, habang si Kanstuan ay bumulalas na siya ay nanalo sa laban. Laking gulat ng pinuno ng sekta nang makitang natalo ang kanyang mga alagad at sinigawan siya ng kanyang mga disipulo at sinabing ang sekta ng Kanstuan ay isang third-rate sect, ngunit inamin ng kanilang pinuno ang kanyang pagkatalo. At maaari bang sabihin ni Kanstuan na ito ay isang taya sa pagitan nila, at kailangan niyang lumuhad at aminin na minamaliit niya ang sekta ng Kanstuan at ang mga alagad nito. Tinanong niya ito kung may balak siyang labagin ang kontrata at sumagot siya na kapag tumaya sila, hindi nila tinukoy ang oras ng pagpapatupad, bulalas niya. Kung ipapatupad niya ito sa ibang pagkakataon, hindi ito maituturing na paglabag sa kontrata, at tatanungin siya ni Kanstuan kung gaano siya katagal mahuhuli. Siya ay tumugon na pagkatapos ng komperensya sa karagatan na ito at makumpirma ang pagmamay-ari ni Jude, ipapatupad niya ang taya sa huling pagmamay-ari ng espada ng langit. Gayunpaman, na kung hindi, aksidenteng namatay si Kanstuan, kung gayon ay nakakalungkot dahil kung ang isa sa dalawang partido ay namatay, ang taya ay automatikong mawawala ng bisa. Tinatawanan siya nito at sinabing ito ay katawa-tawa na gusto niya itong patayin sa conference, at normal lang daw ito. Dahil hindi niya ito kilala. Pumayag siya sa kanyang mga kondisyon at sinabing kailangan niyang gawin ito sa parehong araw. Habang iniisip niyang papatayin niya ang bawat tao sa Kanstuan sa sandaling lumabas ang espada. Samantala, inanunsyo ng Supreme Elder ang nanalo, walang iba kundi ang Santo, at nagtanong sa manlalaro kung maaari nang magsimula sa second round. Ang susunod na mga kalaban ay pumasok sa bulwagan at bumati ang isa't isa. At pagkaraan ng ilang oras, inanunsyo ng Supreme Elder na ang susunod ay ang laban para sa quarterfinals. Ang huling round. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga sumusunod na kandidato para pumasok sa entablado, at si Roman 11 ay tila nalilito dahil ito na ang kanyang turn. Ngayon, siya ay natatakot dahil hindi pa siya lumaban mula noon, ngunit hinihikayat siya ng Saint Test at sinabing hindi na siya kailangang magkaroon ng matinding pressure. Pagkatapos ay pumasok siya sa bulwagan ng labanan habang ang pinuno ng sekta ay nagpapasaya sa kanya, sinabing hindi niya ginagamit ang kanyang malalim na lakas, ngunit gusto pa rin niyang manalo laban sa kanyang unang disipulo. Tinawag niya si Kanstuan at hiniling sa kanya na makipagpustahan sa kanya. Pero sabi niya, wala masyadong babae ang makakasama niya. Siya exclaims na siya ay hindi karapat-dapat sa kanyang taya, at siya ay nagagalit tungkol dito.
Sinabi rin ni Towa na hindi siya karapat-dapat. Hiniling sa kanya ni Quanxuan na manahimik at sinabing ang mga ordinaryong santo at walang Diyos ay hindi kinakailangang kwalipikado, ngunit hindi siya nananatiling tahimik at tinawag siyang halimaw. Galit siyang bumangon at nagtanong kung bakit niya ito tinawag na pangit, at hiniling nito na ikumpara ang sarili sa kagandahan ni Lady Qin, at wala siyang sinabi. Pareho silang nag-aaway habang nagtataka si Lady Qin kung paano nalaman nito ang kanyang pangalan at wala pang 3 tao sa mundo ang maaaring tumawag sa kanya sa pangalang Miss Qin. Gayunpaman, si Roman ay nasa match ground at labis na kinakabahan. At ang kanyang kalaban ay si Wu Tao, ang punong disipulo ng Hihuhan sect. Nagbigay siya ng paggalang sa kanya at nagustihan niya ito, at nagtatanong kung bakit nais niyang lumaban bagamat siya ay isang babae. Sa kabila ng pagkadelikado nito, pinayuhan din niya ito na hindi madali para sa bawat isa na magsanay, at kung ang pundasyon ay nasira, ang sekta ay maaaring mawala. Hiniling niya sa kanya na baguhin ang kompetisyon sa ibang paraan na hindi nangangailangan ng mga pinsala, at tinanong siya ng Roman 11 kung posible ba ito. Hiniling niya sa kanya na mag-double cultivation at makikita nila kung sino ang mas magpapahusay sa cultivation base sa loob ng 3 stick ng insenso ang mananalo. Bulalas niya na kakaiba ang double cultivation method, at hindi lamang ito masakit, ngunit ito rin ay napaka-komportable. Sa totoo lang, niloloko niya ito at iniisip na napakadaling linlangin ng batang babae na ito. Tinanggihan ni Roman ang kanyang alok at sinabi ang kanyang kapatid. Hinihiling niya sa kanya na gawin ang kanyang pinakamahusay mula sa simula, ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring mag-isip ng ganoon. Dahil ang kanyang pangunahing layunin ay manalo. Sa palagay niya ay taglay niya ang tunay na Chuan Han sa murang edad na ito at sa kanyang pagsasama, tiyak na maaari siyang maging Chuan Huang at pagkatapos ay makipagkumpetensya para sa posisyon ng banal na anak. Tinanong siya ni Roman 11 kung bakit sa tingin niya ay hindi siya matatalo at maaari siyang manalo laban sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang darating siya ng personal at tuturuan siya na hindi siya mananalo laban sa kanya. Humakbang siya pasulong ngunit nakulong sa porma sayon na ginawa ng Roman 11 sa simula. Sinabi rin niya sa kanya na mayroong saksaki fire formations at marami pang pormasyon, ngunit hindi niya napapansin at pumapasok ng ganoon. Tinatawanan niya ito at sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon na kung hindi mahanap ng isang tao ang kanyang porma sayon, kung gayon ang taong nito. Either hindi siya kayang talunin or ang kanyang lakas ay malayo sa kanya. Gumagamit siya ng maraming pormasyon at hindi may galaw ng kanyang kalaban ang kanyang katawan. At pagkatapos nito, inipon niya ang kanyang kapangyarihan at inihagis ang isang pag-atake patungo sa kanya. Pagkatapos ay pumasok siya sa porma sayon, at maraming mga hayop ang lumitaw sa kanyang likuran, na ang esensya ng dugo ay ginamit ng mas maaga upang gawin ang kanyang pagbuo. Ang batang lalaki ay nakulong. At maya-maya ay nagkaroon ng malaking pagsabog. At nang makababa ito, nagulat siya nang makitang walang tao. May lumilitaw doon at hinihiling sa kanya na bumaba. At tinanong niya siya kung tapos na ang laban, ngunit hindi pa siya nagsisimula. Sinabi niya na wala, ang bawat isa ay tulad ng master at maaaring magbigay sa kanya ng payo sa kanyang pagbuo. At natalo na ang kanyang kalaban. Sinabi niya sa kanya na siya ay nanalo at hiniling sa kanya na bumaba at siya ay bumaba at pareho silang lumakad patungo sa Qinshuan. Samantala, ay nabigla nang makitang natalo niya ang isang nangungunang disipulo, at maging ang batang babae ay nasa maagang yugto ng Kangshuan at manghuli. Ang pinuno ng sekta ay gayon din. Laking gulat at nagtataka kung paano ito magiging posible para kay Woto na matalo ng isang batang babae. Sinabi ng pinuno ng siyam na sekta na hindi tama ang porma sayon na ginagamit ng mga babae, ngunit sa tingin ng isa ay lahat sila ay mga tanga. Nasa formation method talaga ang mga mata nila at walang nakakapansin sa pangangatawan ng dalaga. Nasa kanya ang banal na katawan ng 4 na espiritu, na bihira sa 1,000 taon at may 4 na misteryosong kaluluwa. At ang mga mahiwagang kaluluwang ito ay ang 4 din na dakilang hayop. Pagkatapos gamit ang divine beasts, malalim na kaluluwa bilang pundasyon ng pagbuo, ang porma sayon ay inayos at ito ay kasing simple ng pag-inom o pagkain. Sa tingin niya ay masasabi lamang na karapat-dapat itong maging una sa mundo. At kung ang misteryosong kaluluwa ay pipili ng mga hayop, kailangan ito ng 100 kadis ng dugo ng beast. Ang Qinshuan sect ay talagang makakapagdulot ng 100 kadis ng dugo ng hayop para sa bawat isa sa 4 na great beasts. Nagulat ang lahat nang marinig ang tungkol sa banal na katawan ng 4 na kaluluwa,
at iniisip nila kung paano. Ang mga Quinchuan ay mayroon pa ring ganitong sistema at kung paano ito mayroong maraming dugo ng halimaw. Iniisip ng isa sa kanila na hinukay nila ang lupa 3 talampakan 700 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin sila nakatagpo ng napakaraming magagandang bagay. Sinabi ng pinuno ng sekta ng babae na ang 2 disipulo ng henerasyon ni Quinchuan ay medyo magaling, at kung ito ay linangin sa isang pugon at maaaring gamitin ng iba't ibang kasarian, pagkatapos ay naniniwala siya na hindi ito tatanggihan ng lahat ng kasarian. Samantala, nakabalik na talaga si Lady Quinchuan dahil bukod sa kanya, walang makakapag-unlock ng blood essence ng mga beast na seliado sa Beast Hall. Ipinahayag ng Supreme Elder na ang laban para sa quarterfinals ay sa wakas ay tapos na at ang bawat isa ay may oras ng pahinga para sa isang stick ng insenso. Pagkatapos nito, ang laban ng top 4 at ang iba pang mga disipulo. Ang mga alagad ni Think ay hindi karaniwan. Sa pagkakataong ito, tila nag-aalala rin ang mga pinuno ng sekta at iniisip na ang sekta ni Quinchuan ay mabigat pa rin. Sa kabila ng maraming krisis nito, iniisip ng pinuno ng sekta na 6 na pangunahing kasarian lang ang dumating. Ang sumali sa Lune Conference at wala man lang ibang sekta. Tinanong niya ang isa kung hindi niya nakita ang kakaibang ito at ano ang mangyayari kung may mali. Bulalas niya na ang 6 na major sect ay nandoon lahat at sila ang pinakamalakas na combat power sa Kangxu, kaya walang sino mang makakasira sa kanila. Sumasang-ayon din siya sa kanya at sa tingin niya kung may problema ay madali nila itong haharapin. Sa kabilang panig, ang demonyong master ay pumunta sa Quinchuan sect at iniisip na kailangan niyang bantayan ng Quinchuan minsan bago gamitin ang espada. Kinakausap siya ng espada at paulit-ulit na inuulit ang kondisyon, at sinisigawan niya ito na huminto sa paggawa ng ingay. Sa palagay niya sa pagkakataong ito ay naroon ang 6 na pangunahing sekta upang malutas niya ito ng sama-sama at ang Quinchuan ay magiging lugar ng pambabatikos ng publiko. Naglabas siya ng maskara at iniisip na ito ay orihinal na paraan ng pag-back up upang makita ang makalangit na parusahan na espada. Pero ngayon, dahil nasa kamay na niya ang espada, magagamit niya itong backup method. Nagsuot siya ng maskara ng Quinchuan at naisip na ang kinin ang ninuno ni Quinchuan. Pumasok siya sa sekta at sa kabilang panig, naramdaman kaya ni Xuan ang kanyang hitsura at sinabing ang pinakakritikal na tao sa Lucian Conference na ito ay sa wakas ay naroon na humingi ng pahintulot na kumilos, ngunit hinampes niya ang kanyang ulo, hiniling sa kanya na kumilos ng elegante at hiniling sa kanya na tingnan kung paano gumaganap ang ibang mga partido. Ngayon, samantala, inanunsyo ng Supreme Elder na opisyal na magsisimula ang kompetisyon para sa top 4 ang mga patakaran ay pareho at sa loob ng 3 stick ng insenso ay pipiliin ang mananalo at kung walang puntos, ito ay isang tabla. Ang kandidato ay Roman 11 mula kay Quinchuan at siya ay laban kay Jiang ng isang sapatos. Yung iba natutuwa at sinasabing bale kung sino ang mananalo sa battler. At sa isang bagay, isa talaga itong disipulo ng Quinchuan sect laban sa banal na anak ng Myriad Beast. Lumapit sa kanya ang pinuno ng sekta at tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang panalo. At tumugon siya na gagawin niya ang kanyang makakaya at pagkatapos. At tingnan kung ano ang mangyayari. Hinihiling niya sa kanya na aminin ang kanyang pagkatalo kung mawawalan siya ng lakas at hindi na kailangang pilitin ito. Dahil ang kanyang napakaraming hayop ay ang huli sa 6 na pangunahing kasarian. Kaya't ang panalo o pagkatalo ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Naiintindihan niya ang mga tagubilin at nagmamadaling pumunta sa bulwagan para makipaglaban. Handa na rin si Roman na pumunta at ang parehong pagsubok ay nagtuturo sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Tumalon din siya sa bulwagan para harapin si Jiang. Nagbabati silang dalawa at hiniling niya sa kanya na maghanda para sa tunay na laban. Pinalaki niya ang kanyang mga hayop, at hiniling din ni Jiang ang kanyang mga halimaw na hari na umakyat, at maraming mga hayop ang lumitaw doon sa magkabilang panig. Iniisip ni Roman na lahat ito ay kakaibang mga hayop at inutusan sila ni Jiang na puntahan ito at talunin siya. Ang lahat ng mga hayop ay nagmamadali patungo sa kanya upang umatake, at sinabi ng mga tao na mayroong halos 300 halimaw. Hindi bababa sa lahat sila ay mga halimaw na maihahambing kina Shu at Hong. Ngunit ang mga halimaw ng King Realm ay hindi madali. Isa pang sect leader din. Bulalas na si Jiang ay isang pambihirang tao, at ang makakontrata ng ilang halimaw ay talagang bihira, kung isa sa alang-alang na siya ay kabilang sa nakababatang henerasyon. Ngunit ang pinuno ni Jiang ay hindi nasisiyahan dahil alam niyang ang kinontratang halimaw ay isang grupo lamang ng mga ordinaryong halimaw, at ang labanang ito ay matatalo ng walang labis na pagsisikap.
Ngunit sigurado ang pinuno ng sekta na mananalo si ZH at sinabing, bagaman ang babaeng ito ay may misteryosong kaluluwa ng isang banal na hayop, ito ay isang mahiwagang dapat. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang tunay na bagay at maaaring hindi ito kapaki-pakinabang. Gayunpaman, nang tumalon si Beast sa Roman 11 upang umatake, ginamit niya ang kanyang mga pormasyong harangan ang kanilang pag-atake. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malaking pagkawasak at pagkaraan ng ilang panahon, nabigla si Jiang nang makitang nagkawatak-watak ang kanyang mga hayop. Ang bawat isa ay nabigla nang makitang napakalakas ng kanyang pormasayon at inamin din ng pinuno ng sekta ang kanyang malakas na pormasayon at sinabing maging ang espiritu ng hayop ay hindi pa nahahayag. Umupo si Jiang at sinabing alam niyang matatalo siya, pero hindi niya akalain na matatalo siya ng husto. Kinokontrol niya ang 371 monsters ng sabay-sabay, 150 profound soul realms, 100 false king realms, 100 true king realms at 21 half king realms. Naisip niya na sa dami ng halimaw na ito, wala sa mga nakababatang henerasyon ang makakatalo sa kanya, ngunit hindi man lang niya maabot ang 3 talampakan mula sa kanya. Inamin niya ang kanyang pagkatalo at sinabing natalo siya ng patas. Habang gulat na gulat siya na tapos na ang laban nang hindi pa siya nagsisimula, akala niya ay nagiinit lang ang mga maliliit na lalaki na pinakawalan niya. Ngunit tumalikod siya at sinabing napakalakas niya at hindi niya kayang guluhin siya. Samantala, si Towa ay tinatawanan ang kanyang kapangyarihan at sinabing siya ay napaka-cute. At muli niyang hiniling sa kanya na maging mas reserba dahil ang mga batang babae ay pamilya, ngunit sinubukan niyang magsalita at sinabi na ang lakas ng labanan ay halos normal. At kung tutuusin, baluktot na paraan lang. At masyadong umaasa ang young master ng Wanshu sect, sa panlabas na puwersa, ang pinuno ng sekta ay naging matulungin sa kanya at nagtanong kung ano ang sinabi niya, at tinanong siya ni Kenshuan kung may nasabi siyang mali. Nagalit ang leader ng sekta tungkol dito at naglabas ng malaking halaga ng mana. Iniisip nila na minamaliit nila si Roman, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok din siya sa kagalang-galang na kaharian. Tinatawag nilang baliw si Kenshuan, at tinanong niya siya kung gusto niyang makipag-away sa kanya. Binalaan niya siya, na sinasabing nagkataon na ang mga alagad ng kanyang napakaraming hayop ay naalis na lahat ngayon at hiniling sa kanya na kumuha ng pagkakataon upang lumaban. Ang isa pang pinuno ng sekta ay lumapit at hiniling sa kanya na huwag maging pabigla-bigla. At napagmasdan niya na may mali kay Haring Xuan. Sa tingin niya ay masyadong kakaiba ang Luishan Conference na ito at masyadong mapangahas si King Shawan. Bilang karagdagan sa dalawang disipulong ito ng Qin Xuan, ang lakas ay mapangahas at ang hamon ng leapfrog ay parang payak. Mas mabuting mag-ingat at kailangan nilang maghintay hanggang sila ang magkusa na kunin ang Chanju Sword at pag-usapan ito. Sa tingin nila pagkatapos ng langit, ang parusang espada ay lilito. Siya ay titingin at makikita nila kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga sarili kapag sila ay napaka-arogante. Ngayon, iniisip ni Kang Xuan na nilalayon niyang makita ang lakas ng lahat ng major 6 na sects. Ngunit ngayon ay tila hindi kasing husay ng susunod na henerasyon ang isang henerasyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumipat sa ibang paraan ng pakikipaglaban. At hiniling niya ang lahat ng natitirang mga alagad na magsama-sama. Bulalas niya, isa lang din ang gusto niyang patunayan. At ang Qin Xuan ang numero 1 sa Kanks na dapat isantabi at ang 6 na pangunahing kasarian. Lahat ng mga lider ng kasarian ay nagtataka kung ano ang gusto niyang sabihin ngayon, o kung ihahayag niya ang tunay na layunin ng Qin Xuan. Hinihiling nila sa kataas-taasang matanda na magsalita ngayon dahil huli na ang lahat. At hiniling din sa kanya ni Qin Xuan na magsimula. Pagkatapos ay hiniling niya sa iba pang mga kalahok na sabay na umakyat sa entablado at sisimulan na nila ang laban. Tinatawag nila ang Roman 11 at ang parehong pagsubok upang magsama-sama, ngunit hindi maaari. Hiniling sa kanya ni Kang Xuan na huwag pumunta si Roman 11 dahil siya ay nag-iisa, pagkatapos ay tinuturuan niya siya na kumilos at huwag maging pabaya, at dapat na gusto ng young master na makita ang kanyang tunay na kakayahan. Ipinangako niya sa kanya na tiyak na gagawin niya ang kanyang sarili, at iniisip ng pinuno ng sekta na kawili-wiling makita ang isa laban sa lahat ng hakbang ni Roman 11 patungo sa fighting hall, at sa 4 na kalaban na nakaharap sa kanya.